Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kababayan. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong mga katayuan, mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong presidential son, mga tambay. At talagang nagpapapogi pa po. Nagpapapogi o nagpapakamaganda. Alin po kaya sa dalawa? Nagpapapogi o nagpapakamaganda? Ang presidential son po, mga tambay. Sinagot niya po yung banat po ni Congressman Pulong, mga tambay. Talaga naman pong house show lang ang nangyari po sa Kongreso. Hindi po ba unang-una? Nag-step down po ang speaker pero hindi naman po niya binakante. Dahil wala naman po naging botohan. Namili lang po na ipapalit sa kanya. Nakaalyado rin po niya. At wala po naging botohan na sa pagiging liderato po ng speaker. Hindi po ba? Pangulo pa rin po ang nasunod at namili kung sino po ang papalit, mga kababayan. At ang balita natin, ang naging kapalit po ng speaker, ay para din po yatang speaker. Marami rin po yatang anomalya, mga kababayan. At syempre po, pauwiin din daw po niya, mga tambay, at dapat din daw po umuwi yung nagtatago yata na isang saldiko sa ibang bansa. Yan din po ang pahayag ng isang presidential son, mga kababayan. Marami po tayong pag-uusapan dito sa presidential son, mga tambay. Ubo din po ng galing ito para din po kanyang ama, mga kababayan. Painggan po muna natin itong isa at sundan po natin ng isa pa. Tapos kayo po pumilit kay Bonnie. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa Congress? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker. Sir, ano sir, ano magiging bagay direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may bas-bas ni Presidente yung pagpupunin mo? Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So nasa pong na po kung ano man ang gusto nila, kung sino man ang gusto nila din. Sir, kailan niyo sinabi yung sinamahan niyo si Speaker? Nakita kami kahapon. And sir, kailan yung meeting niyo with the President? Kahapon. So, with the President, what happened during that meeting? Yan po, mga tambay. Binanatan pa po si Congressman Pulong at dinala po sa 51 billion daw po na proyekto sa Davao. Samantalang meron pong mga resibo at walang ghost project po sa Davao. Mga kababayan, napakahusay po magbatikos ng administrasyon. Pero wala naman po silang nakikitang anomalya. Puro lang po press release. Samantalang sa kanila, ang pinag-uusapan po ay isang damukal na ghost project, mga kababayan. Ganyan po katindi itong administrasyon na ito. Sanay na sanay po sa paninira, mga kababayan. Dahil nasa kanila po ang media umano. Ganyan po. At ang media, ayaw rin na maimbestigahan ng media ang Davao. Yung mga proyekto na sinasabi ng presidential son na 51 billion. Yung po ba'y totoo? O yun po ay house show lamang para makapanira. At ito naman po ang susunod na pahayag po ng isang presidential son, si Saldico, mga katambay. Iginiit ni Presidential son at House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na dapat umuwi na ng Pilipinas si ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico. Si Congressman Ko ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress at isa sa iniuugnay sa kontrobersya sa 2025 National Budget na nagpondo umano sa maanomalyang flood control projects. Kung hindi anya magpapaliwanag si Ko, posible umano itong maharap sa reklamo sa House Ethics Committee. I am going to be the first one to tell you that you should come home and face any and all allegations against him.
Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face allegations against him. It's dragging the house in the mud. If not, will that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there is a precedent for it, and Arnie Teves did the same. Di po mga tamay? Di po ba ubod ng galing at husay ng kanilang administrasyon? Nakita nyo po ang mga issue, mahigit 3 taong korupsyon at pamumulitika, at napakahusay pong magsalita ng presidential son para pong mga walang baho, walang dungis at ubod ng galing na mga politiko at lingkod bayan sa ating bansa, mga kababayan. At talagang napakahusay pong mag-divert katulad po ng ginagawa po dito po sa Davao, lalong-lalo sinasabing 51 billion daw umano. Pero kung yan po ay totoo, sa mga pinagsasabi nila, napakarami na po niyan sinasabi eh. Yan po ay gasgas na. Magmula po sa Kongreso, binabanata na po nila yan. Pati po yung mga congressman sa Maynila. Lalo-lalo na yung natalo na, nanalo pa si Abante. Yan din po ang kanilang scripted para po i-divert ang issue sa Davao na merong 51 billion. Samantalang wala naman silang mapatunayan dahil kung totoo po yan, matagal na po nila yan kinalkal ng kinalkal. At yan ay hindi po nila tatantanan dahil yan ay kalaban nila umano sa politika at pinababagsak nga nila yan. Hindi po ba? Logic. Kaya po puro lang press release lang po yan. Scripted. Ang tanongin po natin kay Sandro Marcos at dito sa kanyang mga sinasabing kaalyado, kagrupo, hindi ba totoo na isang damukal na korupsyon ang nasa pagmumukha nyo lahat ngayon? Issue? Lalo-lalo yung gusto mo pang pauwiin. Bakit siya nagtago? Bakit siya umalis ng bansa? Sige nga. Kung hindi totoo ang mga pinagagawa niyong korupsyon, umano, dyan sa House of Representatives, nagaguhin at tarantaduhin at walang hiyain nyo ang pera ng taong bayan, na kung saan-saan nyo pinaglalagay, karamihan yata sa inyong malalaking vault, at karamihan pa yata binili nyo pa ng bahay sa labas ng bansa. Ayon sa Vice President, marami kayong ari-arian na naipundar sa ibang bansa, lalo-lalo na maging politiko kayo, mga dimuho kayo. Hindi po ba? At ano naman po ang achievement na may pagmamalaki na isang Sandro Marcos? Bilang siya po ay pangalawang termino na po niya yan. Nanalo na naman po siya. Kasama po siya sa 19 Congress. Ngayon pong pagpasok ng 20 Congress ay congressman na naman siya o representative ng Ilocos Norte. Hindi po ba? At ano po ba ang isang Sandro Marcos? Malinis po ba ito? Mga kabayan, tahimik pa lang po. Tahimik lang po ang media. Napakarami rin pong flood control na project sa Ilocos Norte. Mahigit 200 plus po. At ginastusan po ito ng billion din po ang Ilocos Norte. At marami rin po tayong mga kababayan sa Ilocos na nagsasabi na marami din daw pong nasira at gumuho na flood control sa Ilocos Norte. Ayon po sa mga kababayan natin sa Ilocos. At napakarami daw pong proyekto na hindi yata maipaliwanag. Na wala pa pong balita at walang mainstream media na naglalakas loob na ibalita sa mga Pilipino kung ano ang kalagayan ng proyekto ng isang Sandro Marcos, isang representative ng Ilocos Norte, sa mga proyektong kanyang nakuha sa kanyang probinsya. Ano po ba, Congressman Sandro? Malinis po ba ang mga proyekto nyo? Katulad sa Davao, detalyado, may resibo, may litrato, at nararamdaman ng taong bayan sa Davao na binabanatan nyo si Pulong. Hindi po ba? Dahil nga ang sabi ni Pulong, hausyaw ang nangyari. Hausyaw lang, walang kakwenta-kwenta ang pagpapalit ng liderato sa House of Representatives. Dahil kayo-kayo rin na nagdesisyon. At kabaro, at kakulay, at kabuhaya umano ang pumalit din. Hindi rin nabago ang institusyon ng House of Representatives. Lalo-lalo sa leadership daw po umano. Kaya nga po, si Pulong, talagang totoo sinasabi niya. Una-una, wala naman na bago. Pangalawa, ano sabi ni Congressman Pulong? Ilabas nyo kasi ang mga resibo nyo. Dahil si Pulong, naglabas na siya ng ebidensya niya. Lahat ng kanyang proyekto ay nakadetalyado. Mga kabayan, pwede nyong tingnan at i-audit
Samantalang dito sa mga nagsasalita katulad ng presidential son o ano po ba ito? Ito po ba daughter? O daughter po ba ito ng Pangulo o son? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. At ito po, hindi pa nasisilip ito. Samantalang yung sa Davao City, nasilip na. Pinag-uusapan na nila yung proyekto ron. Kaya nga binabatikos na nila at nilalagyan pa nila na korupsyon na 51 billion. Ang tanong ni Kamanong, nasilip na ba ng media ang mga proyekto ni Sandro Marcos, ni Representative Sandro Marcos, na mahigit 200 plus po ang kanila pong proyekto, flood control pa lang, 200 plus sa Ilocos Norte, umano. Napakarami. Ilang kaya ang nahawakan ni Sandro Marcos sa kanyang distrito? At yan po'y flood control pa lang. Paano pa yung mga pagawain ng mga karsada, tulay, eskwelahan? Hindi po ba? Pati palikuran. Hindi po ba? At marami pang iba na proyekto ng mga congressman, umano. Wala po ba kayong korupsyon, Mr. Sandro Marcos? At isa pa, dapat din namin tanungin, ang inyong panukalang napakaganda. Unang taon pa lang na inyong panunungkulang bilang congressman, gigil na po kayo na i-push ang napakaganda na sinasabi nyo na makakatulong sa bansa, ang inyong Maharlika Investment Fund. Ano na po nangyari dyan? Congressman Sandro, kamusta na po ang Maharlika Investment Fund na pinagmamalaki nyo sa taong bayan, na magbibigay ng malaking kita, at dyan na natin kukunin ang mga proyekto ng bansa sa kikitain ng Maharlika Investment Fund. Di po ba? Pinagmalaki po nila yan. Lalo-lalo po ni Sandro Marcos ang kanyang Maharlika Investment Fund. Kamusta na po yan, Congressman? Nakakakuha na po ba ang taong bayan dyan para magpagawa ng flood control? Magpagawa ng tulay? Ano na po? Magkano na po kinikita ng Maharlika Investment Fund? Sige nga, baon na baon tayo sa utang. Ibinaon ng tatay mo sa utang ang Pilipino. Ilang trilyon ang inutang ng tatay mo. Pero baha at lubog sa tubig ang Pilipino. Napaagaling. Puro kay salita. Puro yaw-yaw. Puro ngaw-ngaw. Wala naman laman ang nakikita ng taong bayan sa lahi mo. Kung hindi magnakaw, may issue ng pulburon at puro katarantaduhan umano at pagiging hudas at taksil pa sa bayan. Lalo-lalo sa ginawa pa sa dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng due process sa tatay mo, sa pamilya nyo na walang utang na loob. Hindi po ba? Napaagaling ng pamilya nyo, lalo-lalo sa pagtanaw ng utang na loob. At ngayon, sinasabi ng tatay mo ng Malacanang, kailangan meron due process ang pag-iimbestiga sa mga demonyong magnanakaw sa bansa. Pero yung ginawa ng tatay mo sa dating Pangulong Duterte, ni kahibla ng buhok, gigamunggo, ni gaasin, hindi man lang binigyan ng due process. Pinakidnap pa umano, diretso sa eroplano, mga kababayan. Hindi pa lumipas ang 24 oras, natangay na, nakuha na. Ganyan katindi ang lahi mo. Kaya kahanga-hanga ang lahi mo. Magmula sa lolo mo, may history ang lolo mo, may history ang tatay mo, at may history ka rin. Magkakaroon ka rin ng history, lalong-lalo na pag wala na kayo sa pangyarihan. Pati ikaw, Sandro Marcos, masisilip at kailangan silipin ang mga proyekto mo, lalong-lalo sa distrito mo bilang ikaw ay representative ng Ilocos Norte. Hindi po ba? Dahil ang Davao City ay silip na silip nyo ang proyekto, kailangan din silipin ng taong bayan, lalong-lalo na nasusunod na presidente, lalong-lalo na kung ito isang agila na masyado nyong inapi, inagrabyado ang buong pamilya sa kabila ng tinulungan kayo na makabalik sa kapangyarihan, ang iginanti nyong lahat, kasama ang iyong tiyuhin o iyong tiyuhin, kamag-anak ng tatay niya, si Martin Romualdez, ang tambaluslos, puro po pasakit, pahirap, at gusto pa yatang ipapatay umano dahil ayaw na rin pabalikin sa bansa ang dating Pangulong Duterte. History nyo yan. Yan ay nakatanim na sa isip at puso ng taong bayan, yung pinagagawa nyo. Ngayon kasi, nasa inyo pa ang kapangyarihan at hawak nyo pa lahat dahil sa pera umano. Kontrolado ng pera
ng Pilipino ang pinagagawa ninyo. Kaya hindi sumasambulat dahil kontrolado ng pera lahat ng pinagagawa nyo umano. Dahil binuhusan nyo yata ng pera ang mga magnanakaw sa bansang Pilipinas. Sa Pilipinas. Hindi po ba? Binuhusan ng pera para lahat ng magrereklamo, lahat ng babatikos, lahat ng masinasabing ko kontra, pera lang ang katapat. Pera lang ang katapat. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya magpakasaya ka na, Congressman, Representative Sandro. Magpakasaya ka na. Sulitin mo na ang panunungkulan ng tatay mo. Dahil darating ang panahon, bilog ang mundo, at ang karma ay dumarating yan sa bawat tao. Lalong-lalo na kung ano ang iyong itinanim at ginawa, lalo-lalo sa paglilingkod ng iyong pamilya sa bansang Pilipinas, sa taong bayan, sa Pilipino, kasama pa ang mga OFW. Napakagagaling nyo maglingkod. Wala kayong bahid korupsyon. Kaya nga po lahat ay sumisingaw eh. Mabahong mabaho, mga kababayan, ang paglilingkod po nila. Puro pera, politika ang issue po nila. At nagsisiyaman sila. At dapat din po, mga kababayan, pag wala na sa kapangyarihan ng mga taong yan, i-lifestyle check po yan. At kailangan po i-freeze ang mga kayamanan yan hanggang hindi po nala-lifestyle check na talagang yung pera nila ay malinis at hindi galing sa taong bayan. Hindi po ba, Mr. Congressman Sandro Marcos? Kung ang tiyuhin mo ay nagkaroon ng isang damukal na kayamanan, hindi yata maipaliwanag at isang damukal na luho, pati mga luxurious, di hamak pa ang isang anak ng Pangulo na hindi ito susunod sa yapak ng kanyang mga tiyuhin at ng kanyang ama at ng kanyang lolo umano. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan. Yan po ang ating komento sa nagmamagaling at nagmamalinis na representative ng Ilocos Norte na parang wala pong itinatagong anomalya at korupsyon dito po sa pumutok na mahigit 3 taon na systematic na ginawa nila umano sa buwatang korupsyon umano sa ating bansa. Lalabas din ang baho mo, Congressman. Kung yung baho ng tatay mo, umalingasaw, baho ng tiyuhin mo, umalingasaw, baho ni Saldico, umalingasaw, at lahat ng mga demonyong politiko, umalingasaw ang baho umano, ikaw pa ba hindi alingasaw baho mo? Unbelievable. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po tayo rin po, mga kababayan, na magdasal at manalangin na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po, mga kababayan. Konting tiis na lang po. Tiis na lang po. At muli pong babangon ang ating bansa, mga kababayan. At malapit na po dumapo ang agila ng Mindanao sa Malacanang. Thank you po, mga tambay. Ingat po. Bye-bye.